Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Isang lihim ang nabunyag at isang bata ang nabasag ang puso. Pero kasabi nito may isang na namang anak ang gustong angkinin ng buo ang pagmamahal ng kanyang ama. Matagal nang gustong umami ni Atoy kay Ibiang tungkol sa tunay na anak niyang si Janine. Ngunit sa tuwing susubukan niya, nawawalan siya ng lakas ng loob, lalo na nang marinig niya ang tula ni Ibiang tungkol sa kahalagahan ng isang ama. Doon niya napagtanto kung gaano siya kahalaga sa bata, kaya lalo siyang natakot na masaktan ito. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa paaralan para sa parent presentation. Ipinagbalaki ni Atoy ang kanyang trabaho bilang isang mananahi, habang sa kabilang classroom naman ay ipinagmamalaki ni Janine sa kanyang mga kaklase na mayroon na siyang daddy. Ngunit nang marinig niyang si Atoy ang kasama ni Ibiang, agad siyang sumugod sa classroom. Sa harap ng lahat, isinigaw niyang hindi tunay na ama ni Ibiang itong si Atoy at siya ang totoong anak nito. Nagulat ang buong klase. Wala namang nagawa si Atoy kundi sabihin ang buong katotohanan. Inamin niyang anak niya si Jasmine at hindi niya agad sinabi ang lahat dahil ayaw niyang masaktan si Ibiang. Ngunit sa halip na gumaan ang sitwasyon, tuluyan pang napaluha itong si Ibiang. Sinabi nitong mas nasaktan siya dahil itinago sa kanya ang katotohanan. Agad siyang lumabas ng classroom habang umiiyak, kaya sinundan siya ni Atoy at mahigpit na niyakap. Pinaalala niyang kahit ano pa ang mangyari, hindi magbabago ang pagmamahal niya rito. Ngunit mula sa malayo, tahimik silang pinagmamasdan ni Janine. Doon pa lamang ay nagpasa na siyang hindi niya nahahayaang maagaw ni Ibiang ang kanyang daddy. Makalipas ang ilang sandali, pinigilan pa niya si Ibiang sa pagyakap kay Atoy. Sinabi niyang siya ang tunay na anak, kaya siya lang ang dapat na yakapin ng kanyang daddy. Ngunit malinaw ang sagot ni Atoy, hindi niya man kadugo si Ibiang, itinuring niya itong tunay na anak. At pareho niyang mahal sina Ibiang at Janine. Dahil dito lumambot ang puso ni Janine, sa unang pagkakataon ay tinawag niyang daddy si Atoy at niyakap niya ito. Halos maiyak naman si Atoy, pero may kondisyon si Janine. Gusto niyang siya ang mas mahal ni Atoy kaysa kay Ibiang. Tahimik si Atoy dahil alam niyang hindi niya kailanman kayang mamili sa dalawa. Pagkatapos ng klase, gusto pa sana ni Janine na sumama agad sa bahay si Atoy, ngunit tumanggi muna ito dahil kailangan muna niyang magpaalam kina Audrey at sa lolo nitong si Dimitri. Pag uwi ni Atoy, kinuwento niya kay Manang Sita kung gaano siya kasaya nang marinig ang salitang daddy. Samantala sa mansyon, nakiusap naman si Janine kay Audrey na payagan siya na magbakasyon sa bahay ni Atoy. Kung una ay tumanggi si Audrey, pero kalaunan ay napapayag din matapos siyang kumbinsihin na panahon na para makasama ni Janine ang kanyang ama. Ngayon na alam na ni Ibiang ang buong katotohanan, unti-unting pumapasok si Janine sa buhay ni Atoy. Sino kaya ang pipiliin ng kanyang puso? O may paraan pa kaya siyang mapanatiling buo ang kanilang pamilya pagsasamahan nitong si Ibiang at Janine? Ngunit paano kaya pag nalaman niya ang buong katotohanan na ang tunay niya palang anak ay si Ibiang? Yan ang pakakaabangan natin sa The Master Cutter.